Welcome muli sa ating channel at maulan pa rin ngayon, no? So, ingat-ingat po tayo. Ayan, babaklas tayo ng LCD panel, kitang-kita yung sunburn. Isang beses lang nabilad to pero nagkaganyan na kagad. Nga pala, Honda Click 125 ang ating motor na aayusin. So, screwdriver at pantungkab lang tong hawak ko. Ayan. So, tatanggalin natin tong fairing o yung ginugol ko yung mga parts na yan. Lahat sila may cover. So, top cover yun. At magtatanggal tayo ng tornilyo gamit ang ating screwdriver na Phillips. So, etong parte na to ay tinatawag yan na back cover. At eto yung kabilang side. Ang iingatan nyo lang dyan ay ma-shoot dyan sa mga pagitan. So, nangyari na sa akin yan, ang hirap makuha uli yung tornilyo. At ito yung sa may ilalim ng handlebar. Syempre, ang tawag dyan, handlebar cover. Ang technique ko ito ay pasalisid. Doon ako sa kabilang side pepesto para makuha yung masungkit o masipat natin yung tornilyo na yan. So, nasa kanang side at ako ay pumesto sa left side ng motor. So, ganito yun sa may kaliwang bahagi ng motor natin. Doon mo siya ipaling tapos pumesto ka sa kanan para masungkit mo yung screw na nasa ilalim ng handlebar. So, ginabi na, no? Hindi, papakita ko muna yung una kong ginawa. Napanood ko sa tutorial sa YouTube. So, ganito ang ginawa ko. Tinanggal ko yung tornilyo na pinakita natin ng simula. Tapos, tinungkab na yan kagad dito eh. Yan. Pipersahin mo. Pakiramdam ko mababasag talaga yung fiberglass. Manipis lang yan eh. So, hindi ko i-recommenda tong ano na to. Pero gusto ko lang ipakita kung gaano siya kahirap at kapeligro. So, yan. No? Pinapersa ko siya na makalas. Kasi ganun yung turo. Yung fiberglass o yung top cover, yung kulay pula, para masungkit yung screw. Ayan, dyan sa ilalim. So, kakailanganin mo ng flashlight para makita mo kung nasan siya. So, medyo komplikado gawin. Pero, parang shortcut kasi nga hindi mo na tinanggal yung tornilyo. So, kung tatanggalin mo na yung tornilyo, hindi mo na kailangan gawin yan. At eto yung kabilang side. Pupersahin uli natin siyang ihatakin pataas. Tapos nakaharang yung flashlight mo, kaya na medyo magkakandabiling-duling ka. At eto po, uulitin natin yung pagbaklas. Ngayon naman ay yung mas tamang paraan. So, mas safe siya. Iwas basag. So, ito yung marerekomenda ko na paraan. So, dyan, tatanggalin natin uli yung top cover para mas madaling kalasin yan, yung pula. Yan, yung front cover na itim. Tanggalin din natin yan. At yung front cover ay Torx key ang gagamitin natin kasi naka Torx screw siya. Ang size niya ay T25. So, ito yung mga tools na gagamitin natin. Siyempre, ratchet para mas madali. Tapos, Torx key na nakasalpak na sa adapter para sa ratchet. Ayan. At saka ito, yung maliit na screwdriver para dun sa chin. Tawagin na lang natin siyang chin. Yan. So, ganun lang din. Muna ang gagawin natin. Tatanggalin natin yung Phillips screw. Magkabila. Pagkatapos, itong nasa ilalim ng handlebar. Ang technique ko, pasalise. Dito ka sa right side. Pagtatanggalin mo yung left screw dun sa handlebar cover. So ngayon ay tatanggalin na natin yung Torx screw
Syempre gamit itong ratchet, nakasalpak na. Ang size po ng ating Torx key ay T25. So tatanggalin natin yung itim, yung front cover. Yung Torx screw po pala, yan po yung nag-hold nung ating front cover, yung itim. Ingatan nyo lang na huwag ma-lost thread. Both yung screw at saka yung nut na nasa ilalim ng front cover. So ayan po. So ang paraan ko lang dito ng pagkalas ay diyan sa ibabaw ko sinimulan yung front panel cover o front cover. So hatakin mo siya medyo pababa kasi ano yan kasi nakahook siya sa front fairing. Syempre susunod na natin yung pinakasusi, yung sa ilalim ng chin, yung screw na nag-iisa lang naman yan, magpapagaang ng buhay mo. Pero kasi nga maliit na screwdriver lang ang pwede mong gamitin sa kanya. So ayan po yung itsura niya kapag natanggal na natin yung top cover o yung chin at saka yung front cover, yung itim. At ayan, masukal siya, puro wires. Dito kung maalala nyo yung sinusungkit natin, yung naka-flashlight tayo sa ilalim ng top cover, yan yung mga screws na tinatanggal. So mas advisable sa akin tanggalin mo yung screw ng chin para matanggal mo yung buo yung top cover. Kapag natanggal mo na yan dalawang screws sa magkabilang gilid ng ating LCD panel, meron pa yung pangatlo na nandito nagtatago sa likod o sa liblib na yan. So kakailanganin mo ng flashlight para makita mo yung screw at saka mahabang screwdriver para maabot. Medyo malalim at saka medyo tago. So yan po ay yan ang nag-hold ng ating back cover. At dito tatanggalin mo yung connector na yan. At eto nakasabit lang to parang goma. Pataas ang hila. At tapos meron yan nasa ilalim pakanan ang hila. So dalawa yung nakasabit na yan. Bali tatlo sila, isa yung connector. So yun, ito yung yan yung LCD panel. Tapos pagbukas niyan, tatanggalin muna tong para ito na lang matitira. So ang tatanggalin diyan ay itong screw malaki, tapos etong dalawa, yan, at saka ito. So dito ay maluwang na yan, yung tatlong screws, yung magkabilang gilid at saka yung sa ilalim. So paghiwalay na natin. So dahan-dahan lang syempre. So kung mapapansin nyo, may sunburn pa yung ating LCD kasi ito yung unang araw. Ayan. At ito yung 6 na screws na tatanggalin din. Ayan sa may harapan niya. At meron ditong 4 na screws sa likod. Tinanggal ko yung 6 na screws sa harapan at etong 4 sa likod. At ayan yung main board. So dito ko siya hinahawakan just sa may connector socket. At dito po ay paghihiwalay na natin yung board o yung motherboard o circuit board dun sa kanyang cover. So gagamit tayo ng baraha. Wala akong makitang matigas na na card. So ganyan lang po siya, pinapalibot ko. At ingatan nyo lang, baka tamaan nyo yung mga hinang ng mga components natin. Hanggang sa maging makapal na yung mga nilalagay ko. So paikot ng paikot para umangat unti-unti yung main board. So inuulit ko, ingatan nyo yung mga components na ma-damage. So dahan-dahanin nyo lang. At ayun, isa sa mga iingatan lang naman natin dito, mag-crack o mabiyak yung mainboard o ang motherboard. So
Doble pag-iingat pa rin po. At dito ay napaghiwalay na natin yung circuit board at saka yung cover. Tandaan nyo, ang isa pa palang nag-hold dyan ay yung pins. So, dandanin nyo at ingatan nyo mabuti na hindi ma-damage yung ating pins. At dito, itong LCD na mismo, yung pinaka salamin, may nag-hold naman dyan na 6 na clips. So, 2 magkabila, bali 4. Tapos, meron sa taas at sa baba. So, yan. Ganyan lang kadali. So, ingatan natin yan. LCD. Siyempre, una yung pins na madaling bumaluktot. At yung salamin, baka mag-crack o mabasag. Lalo tayong magkaroon ng problema at lumaki ang gastos. So, yun, naulit ko. Hindi ko na na-record yung pagtanggal at pagkabit ng polarizer film. Pero susubukan kong i-explain ng maayos. Okay naman. Una, ang pinakamahirap lang na parte, kapag natanggal nyo na yung film, ay yung paglinis ng adhesive. So, sinubukan ko na yung dishwashing liquid, alcohol, at ang pinakauli yung acetone. Pag hindi pa ba naman siya natanggal dun, gasolina na talaga gagamitin ko. So, yung pagtanggal naman ng film, madali lang din. Gamitin nyo na lang yung kuko nyo o kung ano man yung meron kayong pangkut-kut na plastic para hindi magasgas o mabasag yung salamin. At dito, bago natin siya assemblein, ay nilinis ko muna. Binasa ko yung iba, sinabon. Yung basta walang metal, walang kakalawangin. So, pa-face up yung paraan ng pag-assemble ko. Sa ilalim yung parang pinakalikod, syempre. At siguraduhin nyo lang pala yan, yung rubber gasket ay nandiyan. Baka mamaya nalaglag So, pag siguro nyo nandun yung rubber, isalpak nyo na yan, yung pinaka-main LCD panel. Tapos yan, yung mga pins. So, wala namang kaliwat kanan yan. Parehas na parehas lang yan. Pero ito meron. Virtually identical. Ito yung Pero ito, yung mga buttons, yung rubber buttons. Ako select. Dapat yung para sa kanan at para sa kaliwa, tamang salpak. At ayan yung cover. Siguraduhin nyo lang nakaayos. Walang may ipit na kung rubber man o kung ano man. At ayan, yung 6 na screws. Ayan, ilagay na yung mga tornilyo. Dito naman tayo sa likod. Dapat pala to. At ayan, nasigipan na. At dito na tayo. Ilalagay na natin. Dang washer yan. At siyempre ito sa ilalim. So ayan, ikakabit na natin yung LCD panel. So isabit muna natin yung nasa ilalim. Ang pagsalpak niya ay pakaliwa. Tapos yung nasa taas niya, syempre pababa naman yun. At yung pangatlo ay yung connector na. So isalpak natin na maayos para na natin madaling maitornilyo. At kapag naisalpak na maayos, pwede na natin siyang ilagay yung tornilyo kahit hand tight lang muna. At kapag hand tight nyo na parehas magkabilang tornilyo, pwede nyo nang gamitan ng screwdriver, higpitan. Syempre huwag kakalimutan yung sa ilalim na screw. Ayan na, kung paano nyo siya tinanggal, ganun din nyo naman siya ibabalik. Well, ito yung isang mahirap na part, yung pagbalik na itong top handlebar cover. So suggest ko, videoan nyo pag magkakalas kayo
para pagka ibabalik nyo na, may masusundan po kayo. So, ang paraan ko rito sa pagbalik ng top cover, yung may emblem, doon sa may bandang ilalim muna yung sinalpak ko. So, may kanan, ang inuna kong itulak, sabay dito sa kaliwa ay mag-a-adjust na lang ako. Magbe-bend ng konti, prepare mo konting i-flex. Basta alalay lang din yung pagpwersa o pag-bend nung ating fiberglass. At kapag nakalapat na, pwede na natin ibalik yung mga tornilyo. Dito sa kanan, unahin natin. Tapos, dito sa kaliwa. At syempre, yung ating top cover, yung kulay pulang fiberglass, ilapat muna natin bago natin siya to iluin. Ayan. Konting diin-diin lang. Kasi sakto nyo yung mga butas dun sa pin. Tapos, balik na natin yung screw dun sa gitna, sa mechin. Gamit ang ating maliit na screwdriver. Double check din natin kung nakasalpak na siya na maayos. So, salat-salatin, pisil-pisilin. Kung malalaman nyo naman yan kung hindi pa talaga siya sa pagbalik nitong front panel, yung itim, itutulak nyo yan pababa kapag nakasalpak na, kapag nakaka-shoot na yung mga pins. So, i-press nyo muna, tapos maglalak talaga dyan, hihilayin nyo siyang pababa. So, parang ganyan. Alalayan nyo lang. Pagkatapos, syempre, yung mga torx key, ibalik na rin natin. Syempre, lahat na ng mga tornilyo, ibalik na rin natin sa mga tamang posisyon nila. At bago natin tapusin ang video na to, papakita ko lang po sa inyo ang itsura ni Honda Click 125 kapag walang LCD panel. So, ayan po siya kapag naked handlebar. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Magandang araw. Ingat tayo palagi. Bye.